Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. I-prove po ng PIDEA, lalo-lalo na nang ini-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parteng yun ay medyo mas nabigyan linaw. At nakita natin na may hirapan pong i-refute. Somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Wala sa kahit anong record ng PIDEA yung ganong dokumento. So, obviously, the document doesn't exist. But kahit na sinasabi niyang it exists ni Morales, pag binasa mo naman ho yung address, para sa akin, wala naman ho atang ganong address. There was a unit number, tapos nakasulat na lang Rockwell, Makati. Kahit sino sa atin, kahit pumunta tayo ngayon sa Rockwell, wala tayong mahahanap na ganong address. Nakakapagtaka na bakit po si Morales ay nandoon sa hearing sa Senado sapagkat ang dapat tatalakayin nung panahon na yon ay yung na-seize na 1.9 tons ng shabu. Pero umabot na pinag-uusapan na yung supposedly leaked PIDEA documents, which is so easy to fabricate nowadays. Nakita naman natin may mga deepfake ng technology. At the end of the day, yung credibility nung taong nagsasalita, na kung saan siya ay natanggal na sa kapulisan dati, meron din siya mga hinarap na kaso or findings sa PIDEA, and then you're gonna have him testify in Senate. And mismong yung PIDEA na, the head of the institution, the head of the agency, is already telling you na walang ganun na dokumento. Hindi walang basehan ito, non-existent ito. So, are we gonna believe the agency itself or a former agent na wala namang kredibilidad? Para sa akin, napakadali nung pinagpipilian natin.